Samantala, inilatag na ng Metro Manila Development Authority o MMDA at ng iba't ibang private arm na katuwang nito ang mga paghahanda para sa nalalapit na APEC Leaders Summit. Kabilang na dito ay ang security measures sa naturang okasyon. Ang detalye sa report ni Ara Perez. All systems go na para sa Pure Force Citizens application o ang siyang makabagong tugon ng MMDA sa seguridad at daloy ng trapiko sa nalalapit na APEC Summit sa Nobyembre. Sa pamamagitan nito, isang pindot lang pwede nang i-report ng concerned citizens kung mayroong mabigat na daloy ng trapiko, banggaan, aksidente o anumang peligro sa kanilang lugar. May emergency call feature din ito. At kung walang 3G signal, pwede ring via text message ang pagpapadala ng update. Since we launched this app March of 2015, ina-upgrade po namin siya. Marami po siyang features na iladagdag. Tapos po, sa end of October, magkakaroon po siya ng isang feature na yung sinasabi po ni Senator Grace po na kailangan pag may calamity or disaster, you announce. So, command center po, pwede po kayong mag-send ng message at lahat po na naka-download ng app, matatanggap po niya yung emergency message na gusto nyo iparating sa kanila. Siniguro ng pribadong kumpanya na tanging mag-report lamang ang pwedeng gawin ng concerned citizens at hindi mag-monitor. Ang komunikasyon ay mananatiling sa pagitan ng MMDA Command Center at ng nagpadala ng mensahe. Maliban na lamang kung tungkol nga ito sa disaster o calamity. 6 na pong trained MMDA personnel ang pagkakalooban ng tablets na may GPS. Kaya naman pati mga tauhan ng Traffic Management Bureau ay monitored din. Samantala, ayon kay MMDA Assistant General Manager Emerson Orense, kasado na ang traffic management plan para sa nalalapit na APEC Summit. Ngunit hindi pa ito pwedeng isiwalat dahil sa isyong panseguridad. Gayunman, may payo si Orense sa mga motorista. And the fact that Malacanang has declared some form of holiday from November 17 to 20 and naghihikayat nga ang Malacanang na take a rest. Ito na yung panahon para makapagpahinga tayo. Let's heed the call of Malacanang so that hindi rin mahirapan yung trabaho ng mga kasama natin. The less movement on the road, the less movement ng mga mamamayan natin dito sa Metro Manila would contribute in a successful hosting ng APEC natin. Para sa Telebisyon ng Bayan, Ara Perez.